Istorya Tagalog Horror Stories. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mainit na pagsuporta nyo sa istorya ni Jay. Tayo po ngayon ay nasa chapter 8 na ng ating kwento. Pakiclick na po ang subscribe button at pakitap na ang notification bell para updated kayo. Nakatanaw sa kawalan. Ito ang bumungad kay Aliyah sa paglabas niya ng silid. Tahimik lang ang lalaking si Conrado at tila malalim ang iniisip. Umupo siya sa ikatlong baitang ng hagdan at saka pinagmasdan ang binata. Napansin niyang may hawak na naman itong sigarilyo sa kanang kamay. Napailing na lang siya habang nakamasid rito. Maya-maya ay nagdesisyon siyang tumayo at lapitan ang binata. Saka naupo sa tabi nito. "Ano ba Kuya Conrado ang iniisip mo?" tanong ni Aliyah kay Conrado. Kunot ang noong nilingon siya ni Conrado. Umayos ito ng upo bago muling ibinalik ang tingin sa labas ng kubo. "Huwag kang magulo Aliyah," sabi ni Conrado. Dinala ng lalaki ang sigarilyo sa bibig nito at muling humithit. Napailing si Aliyah habang nakatingin pa rin sa mukha ni Conrado. "Ano ba kasi iniisip mo Kuya Conrado? Tungkol ba to kay Tita Trina?" Bumaba ang tono ng tinig niya sa huling sinabi. Naipikit ni Conrado ang mga mata bago umiling. Nagbuga naman ng hangin si Aliyah. Minsan, gusto na lang niyang pasukin ang isip ni Conrado. Madalas kasi kung hindi siya iniinis nito ay nakatulala lamang ito at malayo ang tingin. Ano ba talagang iniisip mo Kuya Conrado? Tanong ni Aliyah. Itinapon ni Conrado ang upos na sigarilyo bago muling kumuha ng isa na namang stick. Sinindihan ito at muling humithit. "Sinabi ko na diba? Tigil-tigilan mo yung pagiging matatanungin mo," sabi ni Conrado kay Aliyah. Sumimangot ang dalaga at pinag-cross ang dalawang kamay sa tapat ng dibdib. Umirap siya bago umiling. Nakagat pa niya ang ibabang labi upang pigilan ang sarili na mainis. Natawa naman si Conrado sa naging reaksyon ni Aliyah. Inipit ito ang dulo ng sigarilyo sa pagitan ng dalawang daliri, saka inilayo sa bibig. Ibinuga nito ang usok sa harap ng mukha ni Aliyah. Mabilis na nalukot ang mukha ni Aliyah. Ilang ulit siyang umubo habang pilit na itinataboy ang usok gamit ang mga kamay. "Grabe ka talaga Kuya," wika ni Aliyah kay Conrado. Tinawanan lamang siya ni Conrado. Sa sobrang inis niya ay inagaw niya rito ang sigarilyo. "Aliyah, ano ba?" Bahagyang tumaas ang boses ni Conrado. Ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin. Mabilis niyang itinapon sa lupa ang sigarilyo ni Conrado at ilang beses na inapakan. "Alam mo ba na masama ang sigarilyo sa baga?" sabi ni Aliyah. Umiling ng ilang ulit si Conrado. Gusto nitong pagalitan si Aliyah dahil sa ginawa nito, ngunit pinigilan nito ang kanyang sarili. "Ano ba kasi yung ginagawa mo?" tanong ni Aliyah nang makita ang ginagawa ni Conrado. Hindi siya pinansin nito at muling kumuha ng sigarilyo sa bulsa. "Nakakainis ka na talaga Kuya Conrado. Sabi ko na tumigil ka na sa sigarilyo eh," wika ni Aliyah. "Pwede ba? Huwag mo nga akong pakikialaman Aliyah,"
sabi ni Conrado. Mabilis na natigilan si Aliyah dahil sa matalim na mga titig ni Conrado. Panandalian siyang natigilan bago nagbaba ng tingin. Sa ilang segundo ay nakaramdam siya ng hiya sa pangingialam sa buhay nito. Iniisip lang naman ni Aliyah ang kalusugan para sa lalaki. Sa lakas kasi nitong manigarilyo, baka naman ay magkasakit ito. Mabilis namang iniwas ni Conrado ang mga mata. Tinablan siya ng nakakaawang tingin ng babae. Halatadong nasaktan ito sa ginawa niya at sa mga sinabi nito. Mababaka sa mga mata nito ang pagdaramdam. Alam ko naman, Kuya Conrado, na wala kang pakialam sa opinyon ko. Pero eto kasi ang mabuti sa'yo para sa kalusugan mo. Mabilis siyang tinalikuran ni Aliyah at nagmamadaling bumalik sa loob ng maliit na silid. Ilang ulit siyang umiling habang nakatitig sa dilaw na telang nagsisilbing pinto sa silid ng dalaga. Nang magbawi ng tingin, ay wala sa sariling itinapon niya sa labas ang sigarilyong hawak at saka tumayo. Bigla siyang nawala ng gana dahil sa kaartihan ng babae. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang Storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Lumabas siya ng kubo at nagtungo sa tindahan ni Nadia. Doon ay inabutan niya ng 100 ng babae at bumili ng 2 bote ng tandway at ng 1 yelo. Matapos makuha ang alak at yelo ay paalis na sana siya. Ngunit agad ring natigilan nang mapansin ang pinaglulutuan ng barbecue sa tapat ng bahay ni Nadia. Nasa gilid lang ito ng tindahan. Naalala niyang gusto itong tikman ni Aliyah. Sa naisip, muli na naman niyang naalala ang dalaga at ang mga inosente nitong mga mata kanina. May nararamdaman siyang pamilyar na kirot sa kanyang puso nang maalala ang nakakaawa nitong tingin. Nagbuga siya ng malalim na hangin upang mawala ang hindi magandang pakiramdam sa dibdib. Nagpatuloy siya sa paglalakad at bumalik sa kubo. Doon sa mesa ay binuksan niya ang alak at nagsalin sa baso. Dinurog naman niya ang yelo at inilagay rin sa loob ng baso. Nang lumamig na, diretso niya itong tinungga at inubos. Lumipas ang ilang oras ay naroon pa rin siya sa harap ng mesa habang nakatitig sa silid ng dalaga. Ilang beses na siyang nagpakawala ng buntong hininga. Naubos na rin niya ang 2 bote ng tandway na binili niya kay Nadia. Pero hindi pa rin siya nakakaramdam ng pagkamanhid. Maya-maya ay nahilamos niya ang 2 kamay sa kanyang muka bago tumayo at kumuha ng gasera upang ito'y sindihan. Unti-unti na kasing nilalamon ng dilim ang buong baryo Crisostomo. Sa palagay niya ay mag-aalas 6 na ng gabi. Matapos sindihan ang 2 gasera at ilagay ang isa sa ibabaw ng mesa, napansin niya mula sa kinatatayuan ang makakapal na usok sa tapat ng tindahan ni Nadia. Isa ang babae sa iilan na may mga kuryente, kaya maliwanag ang bahay at tindahan nito. Dahil sa liwanag ng ilaw ay kitang-kita ang mga tinitinda nito at ang mga ibinebenta nitong inihaw na manok. Naalala na naman niya ang sinabi ni Aliyah kanina. Gusto ng dalaga ang kumain ng barbecue. Muli niya nilingon ang silid ng babae at nagpakawala ng hangin mula sa bibig. Lumapit siya rito at kumatok sa gilid ng pader bago sumilip sa loob. Tumambad sa kanya ang nakahigang dalaga.
Nakatagilid ito sa kaliwa, ngunit hindi naman ito tulog. Biglang nagsalita si Aliyah. "Ano yun, Kuya Conrado?" Malamig nitong tanong kay Conrado. Ngumiti siya kay Aliyah at ito'y tinanong niya, "Gusto mo bang kumain ng barbecue, Aliyah?" Tanong ni Conrado kay Aliyah. Matagal na nanatiling tahimik si Aliyah. Makalipas ang ilang sandali, mula sa pagkatulala, dahan-dahan itong bumangon at tumitig sa kanya. "Baka, Kuya Conrado, wala na tayong pere," sabi ni Aliyah. Kinapa ni Conrado ang kanyang bulsa at tiningnan ang natitirang pera. "Mayroon pa, Aliyah, halika na bago pa magbago ang isip ko," sabi ni Conrado kay Aliyah. Unti-unti ay sumilay ang ngiti mula sa mga labi ni Aliyah. Mabilis itong tumango, saka mabilis na bumangon. Bumalik siya sa mesa at doon ay naghintay. Sandali pa siyang tumitig sa labas upang siguraduhin na walang malaking itim na pusa ang nakamatsyag. Panigurado kasing matatakot na naman si Aliyah at kung ano-ano ang sasabihin at iisipin nito. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang biglang lumabas ng silid tulugan si Aliyah. "Tara na, Kuya," sabi ni Aliyah. Nilingon niya ito at sandaling natigilan nang makita ang ayos nito. Suot ni Aliyah ang isa sa mga duster na binili niya noon sa ukay-ukay. Kulay coral at minipis na bulaklakin ang suot nito. Dahan-dahang naglakbay ang mga mata niya mula sa laylayan ng duster nito paakyat sa mukha ng dalaga. Hindi niya maiwasan ang hindi matulala habang pinagmamasdan ang mukha nito. Kasing kulay ng kayumanggi nitong buhok ang kulay ng mga mata nito. Kahit pa ang suot nito ay simpleng duster lang at wala ni katiting na kolorete sa mukha, mukha pa rin itong nanika. Sumilay naman ang malapad ng ngiti sa mga labi ni Aliyah. Agad itong bumaba ng hagdan at dumiretso sa pinto. "Kuya Conrado, ang tagal mo naman. Bilisan mo, baka maubusan tayo ng barbecue," sabi ni Aliyah. Naiiling si Conrado bago kinapa sa bulsa ang lighter niyang may flashlight. "Hoy manika, matuto kang maghintay ah," wika ni Conrado. Napangiinis niya rito. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na nagtatampo sa kanya si Aliyah. Iba pala ang pakiramdam kapag alam niyang nagdadamdam ito sa kanya. Hindi siya mapakali. Nang akmang palabas na siya ng kubo, ay napansin niyang natigilan ito. Bahagyang nakaawang ang bibig nito at nanlaki ang singkit na mga mata. Sa akalang nagpakita muli ang malaki at itim na pusa, ay mabilis niyang nilingon ang bintana sa tapat ng kalan at hinanap ito ng mga mata. "Maganda ba ako?" sabi ni Aliyah. Nakatulala nitong tanong kay Conrado. Nakakunot ang noong binalikan niya ng tingin ang babae. Kahit na nakatulala, baka sa mukha nito ang katuwaan. Tila pinipigilan pa nito ang mapangiti. "Anong pinagsasasabi mo, Aliyah?" Nagugulumihanan na tanong ni Conrado. Kahit malamlam ang ilaw sa loob ng kubo, dala ng 2 gasera lamang ang gamit nila, ay nagawa pa rin niyang makita ang pamumula ng pisngi ng babae. "Hindi mo naman kasi akong tatawaging manika kung hindi naman ako maganda. Tama ba, Kuya Conrado?" Pinamumungay pa ni Aliyah ang mga mata habang itinatanong iyon. Tuluyan siyang naiiling sa babae. "Arte mo naman, Aliyah," wika ni Conrado. Lumabas na siya ng kubo
at iniwan ng dalaga na sa mga oras na iyon ay nakasimangot na dahil sa inasal niya. Ipinagwalang bahala na lamang ni Aliyah ang pangiinis niya at sumunod ito sa kanyang likuran. "Kuya, di ba kailangan natin magtipid? Bakit naman tayo bibili ng barbecue? Mahal yun, tiba?" sabi ni Aliyah. Napakamot sa ulo si Conrado. Mababakas ang pagkairita sa nakalukot nitong muka. "Dami mong tanong, Aliyah. Manahimik ka na lang," sabi ni Conrado. Ngumuso naman si Aliyah sa sinabi ni Conrado. Pero kapag kuway, sinunod na lamang niya ang sinabi nito. Ayaw na lang niyang mainis na naman ng lalaki, kagaya ng nangyari kanina. Nang makalabas ng bakura ng bahay ni Tio Gado, ay nabangga pa sila ng ilang batang nagtatakbuhan sa paligid. Tila walang kapaguran kung maglaro ang mga bata mula umaga hanggang gabi. Kahit sa palagay niya ay mag-aalas 7 na ng gabi, sigi pa rin ang mga ito sa paglalaro. Pansin din niya na mas maraming tao ang nasa labas at nagkakasiyahan sa tuwing sumasapit ang gabi, maliban sa mga dumadalaw sa bahay na bato dahil may nakaburol doong patay. Maraming mga kalalakihan ang nakatambay sa labas at nag-iinuman. Siguro ay ito ang oras nila ng pagsasaya matapos ng buong araw na pagkatrabaho. Pinagala ni Conrado ang paglalakad at inilapit niya ang muka sa tenga ni Aliyah. "Nakikita mo ang mga yan, Aliyah?" sabi ni Conrado. "Alin, kuya? Yung mga tambay? Yung mga bata ba?" Balik na tanong ni Aliyah kay Conrado. Tumango si Conrado sa kanya. "Sa tingin mo ba kung totoo ang manananggal o aswang, mananatili ba sila sa labas at magsasaya na parang wala lang?" tanong ni Conrado. Ngumuso siya sa narinig bago nagbuga ng malalim ng paghinga. "Pero kuya, ang sabi kasi ni Ate Nadia..." Biglang napahinto si Aliyah. "Aliyah, huwag mong intindihin ang mga pinagsasasabi ng Ate Nadia mo o yung tungkol sa malaking pusa. Wala lang iyon," sabi ni Conrado. Naikwento niya kasi sa lalaki ang sinabi sa kanya ni Nadia noong nagkukwentuhan sila nito. Katulad ng inaasahan niya, pinagtawanan lamang siya ng binata. Palibhasa, hindi ito naniniwala sa mga ganoong bagay. Siya rin naman hindi naniniwala. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na paniwalaan si Nadia. Seryosong seryoso kasi ito sa pagkukwento na tila ba totoong totoo ang lahat ng mga sinabi nito. Tuluyan silang nakalapit sa tindahan ni Nadia, kung saan may iilang kalalakihan ang nagiinuman sa tabi ng tindahan. Naroon ang isang dalaga na abala sa pagpapaypay ng mga inihaw na manok. Lumapit sila rito at nag-umpisa siyang magturo ng gustong parte ng manok. Eto kuya ang gusto kong parte. Eto na lang kaya kuya," sabi ni Aliyah. Masaya niyang sabi saka ito kinuha at inabot sa babae upang ipaluto. Binati naman sila ng mga kalalakihang nagiinuman sa tapat ng tindahan ni Nadia. Ngumiti lamang siya sa mga ito habang si Conrado naman ay tumangulang. "Ay Aliyah, mabuti naman at nagawi na rin kayo rito." Lumabas ng tindahan nito si Nadia at malapad ang ngiting lumapit sa kanila. "Nako, kasama mo na pala ang kuya mo. Kahapon pa namin kayo hinihintay eh," sabi ni Nadia. Ngumiti siya sa babae bago nilingon si Conrado. Tinapunan lang siya nito ng tingin bago muling binaling ang atensyon sa mga iniihaw na manok. "2 barbecue saka 5 isaw," sabi ni Conrado at
inabot ang 100 piso sa babae. Tinanggap naman iyon ni Nadia at ngumiti ng malapad kay Conrado. "Iho, ako nga pala si Nadia, kapitbahay nyo. Ito nga pala ang kapatid ko, si Romana. Ana, batian mo sila." Malapad ang ngiting nagpakilala nito sa dalawang abala sa pagkapaypay ng mga inihaw. Magandang gabi sa inyo," wika ni Romana. Nahihiyang ngumiti si Romana kay Conrado at palihim pang inayos ang mahaba nitong buhok. Morena ang dalaga. Maganda ito at halatang nagpapakyut kay Conrado. Panay nga ang takaw tingin nito sa tuwing mababaling sa iba ang mga mata ng lalaki. Hindi iyon nakalampas sa paningin ni Aliyah. "Nako, pasensya na Conrado. Mahiyain kasi itong kapatid ko." Sinundan ng tawa ni Nadia ang sinabi. Tumango naman si Conrado dito. Tila walang pakialam. "O may iba pa ba kayong kailangan? Sabihin nyo lang," sabi ni Nadia. "Nako Nadia, huwag mo nang ireto yung kapatid mo kay Conrado. Tingnan mo naman, may asawa na si Conrado. Hindi lang basta asawa, magandang asawa pa." Tumawa ang lalaking nagngangalang Berting matapos nitong sabihin iyon. Pati ang tatlo nitong mga kasama ay nakitawa na rin. "Oo nga naman Nadia, sa amin mo na lang ireto si Romana," dagdag pa ng isa sa tatlo at muli namang tumawa ang mga ito. "Alam nyo, ang papangit nyo para sa kapatid ko ano. Isa pa, magkapatid tong sina Conrado at Aliyah, kaya magsitigil kayo," sabi ni Nadia. Nagkatinginan naman sina Aliyah at Conrado sa sinabi ng babae. Iniwan sila nito sandali at muling bumalik sa loob ng tindahan. "Aba pare, pasensya na, akala namin mag-asawa kayo nitong si Gandang Tisay," sabi sa kanila ng isang lalaki. Semikalbo ang buhok nito. Sa isip ni Aliyah, marahil ay mas matanda lamang ito ng ilang taon kay Tio Gado. Ngumiti lamang siya habang si Conrado naman ay hindi na nagsalita. "Siya nga pala, hindi pa kami nagpapakilala. Ako nga pala si Berting pare, ihang Gandang Tisay. At ito naman pamangkin ko si Carlos." Turo nito sa lalaking nasa harap niya. Ngumiti lamang sa kanila ang lalaking nagngangalang Carlos. "Itong dalawa naman ang mga kaibigan ng pamangkin ko, sina Soliman at Anjo." Kagaya ni Carlos ay ngumiti rin sa kanila ang dalawa. Binigyan niya ang mga ito ng banayad ng ngiti. Si Conrado ay nakipagkamay sa apat. "Kilala ka namin Conrado. Ikaw ang pamangkin ni Gado, di ba? Kaibigan ko yun. Welcome sa baryo natin pare." Sandali lang nakipag-usap si Conrado sa mga lalaki. Matapos maluto ang mga inihaw na manok, mahigpit siya nitong hinawakan sa braso at hinila na palayo. "Bumalik ulit kayo Aliyah at Conrado." Narinig pa ng dalaga ang sinabi ni Nadia. Hindi na niya ito nagawang lingunin pa dahil sa bilis ng lakad ng lalaki. Nang marating nila ang likuran ng bahay ni Gado, ay saka lamang siya binalingan ng tingin ni Conrado. "Ikaw ba ang nagsabi sa babaeng iyon?" wika ni Conrado. Seryoso ang tinig nito habang mariin ang pagkakatitig sa kanya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. "Ano ibig mong sabihin Kuya Conrado?" wika ni Aliyah. Bumuntong hininga si Conrado. Tila nauubusan na ng pasensya. "Bakit sinabi ni Nadia na magkapatid tayo?" wika ni Conrado. Tumango siya ng ilang beses nang maintindihan ang tinutukoy nito. Oo kuya, ako nagsabi kay Ate Nadia," sabi ni Aliyah.
Mabilis na nagsalubong ang dalawang kilay ng binata. Mababakas ang pagkainis sa mukha nito na agad naman itong itinago sa pamamagitan ng pag-iwas ng muka. May mali ba sa sinabi ko, Kuya Conrado? Galit ka ba sa akin? Tanong ni Aliyah. Binilisan ni Aliyah ang mga hakbang na magpatuloy sa paglalakad ang lalaki. Pilit niya itong hinahabol ngunit nauuna pa rin ito sa kanya. Sa tingin ni Aliyah ay 6'1" ang height ng kuya niya kumpara sa kanya na 5'5" lang. Kaya pagdating sa lakaran ay walang-wala siya sa laki ng mga hakbang nito. Nang malapit na nilang maabot ang bungad ng pinto ng kubo ay bigla itong lumingon. Agad naman siyang napahinto sa paglalakad at tinitigan ang mukha ng lalaki. Sa loob ng ilang segundo ay nanatili silang tahimik habang nakatingin sa isa't isa. Mataman ang pagkatitig sa kanya ni Conrado, ngunit wala namang mababakas na isang emosyon sa mukha nito. Tila ba ito'y galit sa ginawa niya pero ayaw naman sabihin. Hindi mapigilan ni Aliyah ang makaramdam ng kirot sa kanyang puso na mapagtanto ang problema. Hindi mo talaga ako kayang ituring na kapatid. Kusang lumabas ang mga katagang iyon sa bibig niya at napalunok siya matapos ng sinabi. Sa ilang segundo, natahimik si Conrado, pero mabilis ding nag-iwas ng tingin at nagpakawala ng hangin. Wala sa sariling napangiti si Aliyah at malungkot na tumitig sa binata. Sa tingin ko, ayaw mo sa akin, sabi ni Aliyah. Nagbugas siya ng hangin at nag-umpisang humakbang. Nilagpasan niya ang lalaki at akmang papasok na sa kubo. Ngunit muling natigilan nang marinig ang boses nito. Maria, wika ni Conrado. Sumilay ang ilang gitla sa kanyang noo. Nilingon niya si Conrado at nakita itong nakatitig sa malayo. Nang sundan niya ng tingin ang pinagmamasdan nito, ay tanging mga batang naglalaro lamang ang natanaw niya. Kuya Conrado, wika ni Aliyah. Sinubukan niyang kunin ang atensyon ng lalaki, pero nakatutok pa rin ang paningin nito sa malayo. Muli niyang nilingon ang tinitignan nito sa pagbabaka sakaling makikita niya kung ano o sino mang tinititigan nito, pero bigo siya. Si Conrado naman ay hindi magawang alisin ang mga mata sa babaeng nakatalikod sa gawin niya at naglalakad palayo. Kanina ay naabutan niya itong nakatingin sa kanila habang nakatayo sa tabi ng isang barong-barong bahay. Nang mapansin itong nakatingin siya, ay mabilis itong isinaklob sa muka ang itim na belo at nag-ubisang humakbang palayo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nararamdaman niya. May isang bahagi ng pagkatao niya ang gustong sundan ang babae upang makausap itong muli. Ngunit hindi naman niya kayang iwan si Aliyah. Nang maalala si Aliyah, ay mabilis niya itong binalingan. Nakatayo pa rin ito sa tabi niya at nakasimangot habang nakatitig sa mukha niya. Bakas ang lungkot at pagtataka sa mga mata nito. Pumasok na tayo sa loob, wika ni Conrado. Pinili niyang hindi pansinin ang nakita niya. Nang makapasok ay naghanda na ang babae sa mesa. Tahimik lang ito at ganoon din siya. Maging hanggang sa pagkain nila ay hindi nila nagawang kibuin ang isa't isa. Nang matapos naman sa pagkain ay sabay nilang hinugasan ng mga plato. Dali-dali namang lumabas ng kubo si Aliyah at nagtungo sa paliguan matapos ng lahat ng ginawang paglilinis. At pagkatapos itong maligo ay tuluyan ang pumasok sa sariling silid. Hindi man lang nag-abalang pansinin siya.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Conrado matapos magsindi ng isang stick ng sigarilyo. Humithit siya bago ibinuga ang usok sa kawalan. Kasalukuyan siyang nasa bungad ng pintuan at nakatanaw sa labas ng kubo kung saan niya nakita kanina ang dalagang si Maria. Biglang nagbalik sa kanya ang isang alaala mula sa nakaraan. 10 taong gulang siya noon nang dalhin siya ni Trina sa Baryo Crisostomo upang magbakasyon. Bali-balita noon ang mga nawawalang tao sa gubat na naturang baryo. Sa sobrang kuryosidad niya ay pumasok siya sa loob ng gubat upang alamin kung tama ang usap-usapan ng mga nakatira doon na may gumagalang manananggal o aswang sa gubat. Ngunit sa ilang oras siyang pamamalagi sa loob ng gubat, sa halip na aswang ang mahaharap niya ay isang magandang dalaga ang kanyang natagpuan. Mabait ito, magiliw at laging nakangiti. Hinding-hindi niya malilimutan ang mga ngiti. Tila inuukit na sa kanyang puso noong mga sandaling iyon. Hinatid pa siya ng babae sa bahay ng tiyugado niya. Pero matapos na yon ay hindi niya ito muling nakita pa. Dahil kinabukasan, agad rin silang bumalik sa Maynila. Ngunit kahit ganoon ay matagal na natili ang babae sa puso't isipan niya. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang bumalik sa Baryo Crisostomo. Nawala lamang ang pagtangi niya sa babae nang dumating ang araw na may nakilala siyang isang dalaga sa Maynila. Ito ang naging rason kung bakit nalimutan niya ang tungkol kay Maria at ang nararamdaman para dito.